Breakfast on board. Tatalakay sa mga isyu na mapanahon, lilinawin at bubusihin lahat ng anggulo ng balita. Breakfast on board. Pagagandahin ang inyong weekend sa pamamagitan ng iba't ibang tips at makabulong topics na sigurado makatulong sa pang-araw-araw. Breakfast on board. Inihahandog sa inyo ng Eagle Broadcasting Corporation at Radyo Agila. Kaakibat ang Philippine Historical Association at Philippine Association of Administrators of Student Affairs. Lakas Pinoy Radio! Lakas Pinoy Radio! Mapapakinggan sa DZEC 1062. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa DZEZ 1062 Radyo Agila, Lakas Pinoy Radio. Ito po si Marilu Cao ng Far Eastern University at saka ng PAASA ng Philippine Association of Administrators of Student Affairs. Ang inyo pong host sa araw nito. Magandang hapon po. Tayo makinig at makilahok sa usapang di makamove on at tiyak na paaasahin ka sa mga makabuluhang talakayan. Sa hapon pong ito, ang aming tatalakayin ay tungkol sa kooperatiba. At ako po ay nagagalak at kasama ko ngayong araw na ito ang ating panauhin sa katauhan ni Attorney Manny Bianza from University of Santo Tomas. Bumati po kayo. Attorney? Salamat po. Magandang hapon ho sa lahat na nakikinig. Ako po si Attorney Manny Bianza. General Manager ako ng Tomasian Multipurpose Employees Cooperative. Pero ako po ay isang opisyal din ng isang federasyon. Ito yung NCRL, PFCCO, that's the National Capital Region League, Philippine Federation of Credit Cooperatives. Ganon din sa national, ako po ay isang opisyal din ng National Federation of Philippine Federation of Credit Cooperatives. Napaka-interesting ang ating topic ngayon. Attorney, di ba? Tungkol sa kooperatiba at alam ko sa inyong kaalaman, marami kayong maibabahagi sa ating mga nakikinig. Opo, dahil ito ay sabihing hindi pa masyadong alam sa iba, pero ang kooperatiba po ay talagang sinusulong ng gobyerno. Unang-una ay talagang nakalagay yan dyan sa isang batas na ito ay ang gobyerno ay ang government is promoting the growth of cooperatives in our country. Marahil, Attorney, siguro liwanagin muna natin para malaman ng mga nakikinig kung ano ang kooperatiba. Ano ba talaga ito? Let's define it para maintindihan tayo at marami tayong maengganyo, ma-encourage na sumali sa kooperatiba. Paari po ba, Attorney? Opo. Ayon po sa definition ng kooperatiba at siguro kung pwede sa English na lang, no? Ito is ang cooperative is an autonomous association. Pwede po kasi nasa free country tayo. Oo. A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. So that's the short definition of a cooperative. Pero may isang batas ho na sumasakop sa kooperatiba, ito yung Republic Act 9520. Medyo mas mahaba ho yung definition doon. Pero andyan din ho lahat nakalagay yung binigay kong definition. Meron din ho namang definition na binigay sa akin dito sa Tagalog naman. Sige po. Siguro pwede ko ma-translate para maunawaan tayo ng husto.
Ano po, attorney? Opo. Babasahin ko ito. Ang sabi dito, ang kooperatiba, kilala din bilang co-op. Co-op. Ang kanila, in short. Co-op. Di ba? Uso naman ngayon nag-shortcut yung mga terminology na bago. Yes, No? Ito ay isang samahang otonomo na mga voluntaryong taong nagkakaisa para makamit ang kanilang karaniwang pang-ekonomiya at saka panlipunan at pangkalinangan, mga hangad at pangangailangan sa pamamagitan ng sama-samang ariin at demokratikong pamahalaan ng negosyo. Tama po ba yan? Tama ho yun. Actually, Demokratikong, parang negosyo, no? ang kooperatiba is also business enterprise. So, Okay. Kabilang din sa mga kooperatiba, sabi dito, ang mga pamayanang samahan na di kumikita sa pagmamayari at pinamamahalaan ng mga tao na gumagamit ng kanilang serbisyo. Service-oriented din po pala ito. May mga legacy. At saka, ang sabi dito, ang kooperatiba ay tinitipo ng lipunang sibil at mga lokal na gumaganap upang mihatid ang mga pangangailangan ng pamayanan at mga kooperatibang nasa ikatlong baitan ng mga kasapi may ibang kooperatiba. Mga grupo pala po ito. Grupo. Actually, bago magtayo ng isang kooperatiba, kailangan may 15 persons to start ay a Meron mo lang cooperative. At 15. least. At least. Ano po yung maximum number? Wala hong maximum number kasi ang isang prinsipyo ng kooperatiba ay dapat open and voluntary ho ito. Meron ho ba itong qualification? Ang pinakaunang qualification dyan ay dapat 18 years old o majority age, 18 years and above. Doon sa ating mga tinatawag na primarya kooperatiba. Tsaka ang mga kasapil, tatlong types ang kooperatiba, yung tinatawag na primary. Ang mga kasapi nito ay mga natural persons. Siguro po, bago tayo lumawig pa sa ating diskusyon tungkol dito sa definition ng cooperative, matanong ko po kayo, ano po pa talaga ang pinakabuod o pinaka-objective or mission ng kooperatiba? Sa akin hong sa kooperatiba ay ang pinaka-main objective ay talagang tulungan ang mga miyembro nito. Kaya ngayon ang definition na nakalagay dito ay to meet the common economic, social, and cultural needs and aspirations. So wala hong ibang objective ang cooperative kung hindi tulungan at to meet the needs of the members. So may iba-ibang klaseng kooperatiba, kaya kung credit cooperative ka, so kung yung financial assistance na binibigay mo sa mga members, yan. Base po sa sinabi nyo, ibig sabihin, anybody can organize cooperative? Yes. Opo. Anybody can organize a cooperative. As long as, of course, yung binanggit ko, a minimum number of persons would be 15 before they can organize a cooperative. Although meron ding minimum amount of capital that they have to put up. On that note, attorney, pwede po bang i-share ninyo sa amin ang mga legal basis para naman magabayan kami kung sakasakali sa ating mga nakikinig ay merong mga interesadong mag-organize ng kanilang mga cooperative? Opo. Una-una ho, ang basihan ng kooperatiba ay nakasaad din naman sa Constitution, no? At maliban sa Constitution, may isang batas talaga na pinasa. Ito yung Republic Act 6938 dati. Pinasa ito noong 1990. Pero inamend ho ito. Ngayon, ang batas na umiiral ay ang Republic Act 9520, which is known as the
Philippine Cooperative Code of 2008. So, nag-take effect ho ito noong 2009, pero sa mga kooperatiba ay na-implement ito noong 2010 ho. Mhm. Ang may isang government agency na nagre-regulate at nagsusupervise ng lahat ng mga kooperatiba. Iisa lang po yun. Isa lang ho ito. Regulatory, Ito, regulatory agency. Agency. Ito po yung Cooperative Development Authority. Parang counterpart ho ito, kung sa corporations you have the SEC. Mhm. So dito ho lahat nag-register ang mga kooperatiba. At ito din po yung agency na nag-regulate, nag-supervise sa lahat ng mga cooperatives ho, sa Pilipinas. Ano nga po uli? Pakiulit po uli kung ano yung pangalan ng regulatory agency na yun para sa ating mga nakikinig. Ito po yung Cooperative Development Authority or the CDA. Okay, CDA, okay. Opo. Paano po ang procedure ng pag-apply dyan para naman na malinawagan tayo sa ating mga proseso? Unang-una ho, yun nga sabi ko, yung kailangan merong at least 15 oo. na katao at lahat ito ay mga majority age, no? Yung 18 years old and above. Ito ay ang binabanggit ko ay kooperatiba na tinatawag na primary cooperatives. Kasi may tatlong type ng cooperative o kinds of cooperative. Ito yung primary, ito yung mga binubuo lang ng mga lahat ng tao. Kasi meron ding secondary cooperative, ito yung sa mga federasyon, regional federation. At yung tertiary, yun yung apex organization o national federation. So ang pinag-uusapan ho natin dito ay yung sa primary cooperatives, kung paano bumuo at kung paano irehistro bago sila irehistro. Napaka-importante po yan malaman ng ating mga nakikinig para magabayan sila. Opo. So yung sa primarya ho, ay dapat nga 15 persons and or more, at dapat yung kapital ay hindi bumababa, hindi ang kapital is at least 15,000 pesos. Meron palang kapital dyan, attorney. Opo, Kailangan kasi pa rin pala yung kapital. Interesado ako dun sa capital. Bakit may capital pa yung cooperative na yan? Ay based doon sa definition, sabi natin, para sa mga membro. O kailangan pa sila magbayad? United voluntarily, and then tinatawag na yung jointly owned and democratically controlled enterprise. Parang in effect ko, pinupool nila yung kanilang resources. Oo. Voluntarily. So, meron tinatawag doon na share capital na nagsusubscribe yung bawat membro. Paano po, attorney, kung halimbawa ang nagbuo ng co-op ay yung mga mahihirap mga Wala hong problema kasi may kahit nasa inyong pagbuo niyan, yung tinatawag na par value ng share capital, pwedeng piso lang o 100 pesos. Katulad halimbawa, attorney, sa Payatas, gusto kong buuin yung aking mga volunteers doon, yung mga kababaihan. Kailangang tulungan sila. Meron ho ba kayong mai-recommend na agency na tumutulong sa mga ganong cases? Yung CDA ho, at saka yung mga federasyon, ang CDA ho, pwedeng tumawag lang kayo doon at sila yung magbibigay ng orientation, at may tinatawag na pre-membership education seminar na dapat nilang malaman. Isa sa mga requirements yun. Isa sa mga requirements ho yun. Pwede din kayong humingi ng tulong sa mga federasyon. No? At willing naman ho sila na tumulong dyan sa mga bagay na yan. At para bumuo o ibuo yung kooperatiba. Kasi kasama yun sa kanilang advokasya. Ganun po ba sa yun? Sa mga federasyon. O halimbawa nabuo na, i-apply na legalized na. Ano po pa ang mga
maibibigay ninyong informasyon para sa teka muna ha. Di halimbawa na buo na sila. Okay, bago po natin ituloy kung ano man yung maitutulong natin sa mga nagbubuo para magabayan sila, ay meron po tayong phone pats na pakikinggan mula sa kay Miss Crisanta Gabe. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon naman, Miss Crisanta. Kumusta po? Kamusta naman din? Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig ng Radio Agila. O, introduce mo muna yung sarili mo, Crisanta. Bali, ako po isang young entrepreneur. Hindi naman po rehistrado yung negosyo ko bilang cooperative. Rehistrado po siya bilang bakery. So, marami po ako natutunan kay attorney kanina, meron siya mga ine-explain sa legalities. Bali, 3 years old na po yung negosyo. At yun na naman po, dito po kami sa May Trabaho Market sa Sampaloc area. Dito po yung location namin. Pwede bang i-share ninyo yung development ng inyong negosyo? Opo. Bali po, nagsimula kami sa maliit na bake shop. Tapos ngayon po, nag-branch out kami at naging bakery canteen po siya. Currently, meron akong 8 na employees, 2 baker, tapos 6 na tindera, 6 na staff. At open po kami 24 hours dito sa May Trabaho Market. At yun lang naman po ang masishare kong development so far. Looking forward po kami sa improvement and development siguro first quarter ng 2018. Meron ka bang katanungan kay attorney? Yun po, attorney, sa sinasabi po ninyo kanina, yung kooperatiba po, maraming klase ng kooperatiba. Merong consumer, tapos merong credit. Halimbawa po ako, kasi po, ang karamihan po sa mga staff ko ay mga young ano lang din, young na miyembro ng workforce. So ako po, ang kultura na gusto ko sa bakery is yung may culture of caring. So gusto ko rin po na ma-improve yung life nila bilang member ng workforce, hindi lang yung sila lang yung nagko-contribute sa organization. So eventually, kapag gusto ko po na para magkaroon ng some sort of cooperative doon sa bake shop, paano ko po kaya siya magagawa? Miss Crisanta, tanungin ko muna, gusto mo bang maging kooperatiba yung iyong bakery o magtayo lang ng kooperatiba yung iyong mga empleyado? Siguro po yung magtayo ng kooperatiba yung mga empleyado. Pwede naman, yun nga sabi ko, kailangan na at least may 15 sila na katao bago sila makapagtayo ng kooperatiba nila. At hindi lang naman nila pwede ilimit sa kanila yung pagiging membro ng kooperatiba. Sinabi nyo, nasa trabaho market kayo, pwede nilang hikayatin kahit yung mga doon sa trabaho market, mga vendors, at kung sino-sino pa doon, no? Yun ang parang magiging area of operation nyo. So, kasi ang lifeblood na tinatawag ng kooperatiba ay ang mga membro. Dapat para patuloy ang paglago o pag-increase ng membership nyo doon. No? Kasi pagka nagtayo lang sila, tapos 15 lang sila, hanggang doon lang sila. At kung ano ba yung kanilang iniisip na kooperatiba, consumer ba, credit ba, o multipurpose. Ibig sabihin ng multipurpose cooperative ay merong 2 or more businesses that they are engaged in, like consumer and credit at the same time. Ganun po ba? Salamat po, attorney, no? Ang follow-up question ko lang po,
bilang, halimbawa ako po bilang business owner, kapag po nagdesisyon halimbawa yung mga staff mo or part ng organization ninyo na mag-branch out or gumawa ng cooperative, paano po niya maapektuhan yung negosyo? Anong ibig niyo sabihin yung inyong mismong negosyo as sole proprietorship, you will convert it into a cooperative, ganun ho ba? O Hindi po. Kung separate? halimbawa mag-a-add po sila ng halimbawa cooperative nila as a staff, Well, ano po unang-una, yung dynamic? kasi parang ano po yung magiging branch, tatayo ng branch, pero ang cooperative ang magra-run nun o mag-manage nun, ganun po ba? hindi ko po actually ma-visualize kung paano siya pwedeng mangyari. Pero yun lang po yung pumasok na tanong sa isip ko na kung ano yung magiging dynamic nung negosyo at saka nung cooperative na halimbawa gustong i-put up ng mga staff if ever magkaroon sila ng ganong idea. Siguro una sa lahat, Miss Crisanta, alamin muna natin kung ano ba talaga ang gusto mo mangyari doon sa negosyo. Gusto mo ba silang ma-share sa mga iyong mga tauhan o sa mga tauhan na kasama dyan sa iyong negosyo? Opo, halimbawa po kung ganun ang ating business plan, ano po yung magiging dynamic kaya nung negosyo? Kasi ang mangyayari nun, may yung negosyo nyo bilang sole proprietorship ng bake shop o bakery, and then pag nagtayo yung mga tauhan nyo ng isang kooperatiba, ano yung business din na iniisip nila? Sabi ko nga, kung consumer, parang magtatayo din sila ng bakery, parang magko-compete sila sa inyo. Pero kung i-allow nyo sila na parang kung magba-branch out kayo at then i-allow nyo sila na sila yung parang mag-ooperate ng branch, pero parang sa kanila na din yon. Hindi na yon parang branch sa kanyo yon. Para sa kaalaman siguro ng mga nakikinig at maintindihan nila ang inyong negosyo, i-share nyo naman sa amin kung paano nag-start ang inyong business. Bali, ini-start ko po siya noong nagtatrabaho pa lang po ako bilang empleyado 3 years ago. Sa pamilya po namin, wala naman po talagang may business background. So ako lang po yung nag-start nung negosyo na bake shop. Hanggang ngayon, lumaki-laki na po siya at nakakapag-dagdag na po ng tauhan. So kaya gusto nyo ring or may plano ba kayo na ma-expand ang inyong business? Oho. Sana po sa early first quarter po siguro ng 2018. So magandang discussion po yung sinabi ni attorney kanina around yung pag-establish po ng kooperatiba. Pero naintindihan ko po yung sa sinabi ni attorney na kailangan maging malinaw muna kung as a business owner po siguro kung ano yung gusto mong gawin, kung isi-share mo ba siya or kasi ang pagkakaintindi ko po sa kooperatiba, meron din yung parang board eh. Tama po ba, attorney? Yes. Parang board of directors, mga ganon. May structure din talaga yan. You have, kailangan meron kayong, may board of directors yan, may mga officers. Pero kahit kung maliit pa lang, siyempre medyo maliit lang. Pero sa unang pag-register pa lang, meron na yung nakalagay na interim board. Kung how many board of directors ang gusto nyo, from 5 to 15, no? And then usually odd numbers yan, 5, 7, 9, etc. hanggang 15 lang. So kung maliit lang kayo, tama na yung pinaka-minimum na 5 board of directors. So sila kasi yung unang-una na governing body ng kooperatiba na tinatawag. Maiba lang ako ng konti kasi siguro nasa isipan mo gusto mong magkaroon ng parang profit sharing
sa iyong mga empleyado. Kaya iniisip mo siguro itong kooperatiba, kung paano papasok yung kooperatiba doon sa profit sharing. Ganon ba yung naiisip mo rin? O? Opo, parang nasa ganong linya po. Pero kasi ang kooperatiba is a separate legal entity from your business no, as sole proprietorship. So iba talaga 'yon. Hindi ka pwedeng manghimasok din doon o sila naman hindi pwedeng manghimasok sa iyo. Kung pwede, ang isipin na lang magtayo ng kooperatiba itong mga tauhan mo, pero bilang workers cooperative. Kaya lang, pagka workers cooperative, sila yung nagsiservisyo sa iyo, pero pwede din sila magtayo ng sarili nilang bake shop later on, which is in competition with your line of business. Maihahantulad po ba yung workers cooperative sa mga union, sa mga kumpanya? Hindi ho. Kasi yung union, iba talaga yon. Ako, medyo alam ko din naman ang union. Ang pagtatag ng union ay para to bargain collectively with the employer. Ito namang workers cooperative, tinayo nila, meron silang business that they have in mind kung saan sila papasok na business. Pero sila yung owner, sila din yung trabahador. Yun yung workers cooperative. So kung ano man yung kitain nila doon, paghahati-hatian nila yon. May advantage yun sa hindi lang sa owner kundi sa mga trabahador nila, mga tauhan. Definitely yun doon sa mga trabahador, sa mga workers. Magandang idea yun, attorney, kung ang owner ay may intention talagang tumulong sa kanyang mga tauhan. Yes. Diba? Oo. May mga example dyan, for example, yung workers cooperative, may ibang business abroad o kahit dito na gusto na magsara yung kumpanya, pero nag-take over yung mga employees o mga workers by forming themselves into a workers cooperative at tinuloy nila yung business ng kumpanya. Into a form of cooperative na. In a Pwede form pala of yung cooperative. attorney. Pwede na yun. Oo. Hindi na yun. Para hindi sila nagsara, hindi sila nawala ng trabaho, sila na yung nag-take over ng business. Matanong ko nga, Miss Crisanta, kailan ba nag-start itong Red Flower Bakery mo? July 6, 2014 po. Almost 3 years ka na. So far at this point in time, kung meron ka ng sinabi mo, 4, 5 tauhan? Marami na. 8 po. 8 na. So, ang Plus, ganda may ng development niya. May canteen pa yata kayo, sabi mo? Opo, may canteen po. Maganda ang status ng business mo. So, paano kaya may papayo nyo sa mga intraps na nagsusumikap? Ang may papayo ko po sa mga gustong magsimula ng negosyo, kailangan po buo talaga yung loob. At saka kailangan handa po kasi nung una akong magsimula sa negosyo, akala ko napakasimple lang. Pero sobrang dami po palang kailangang i-consider at saka ang dami pong mga trials na darating. So dapat po kapag ginawa mo lang siya dahil karamihan sa mga kaibigan mo nagnenegosyo at wala naman talaga doon yung puso mo, mabilis po talaga mag-give up. So kailangan mag-persevere lang talaga para sa goal mo na gusto mong ma-achieve. Kailangan talagang pagtsatsaga, Oo. So, sa mga oras na ito, siguro, you have an opportunity na maanyayahan ng mga watcher o sa mga nakikinig sa iyong flower bakery. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa Lakas Pinoy Radio, kung nandito po kayo malapit sa Trabaho Market, sa may Sampaloc area po malapit sa UST, inaanyayahan ko po kayong dumalaw dito sa Red Flower Bake Shop.
Dito lang po Located. kami sa gilid, malapit po sa Ever Supermarket. Ano ba ang specialty mo? Anong tinapay? Ang focus po namin talaga Focus. is commercial bread baking. So, ang focus po namin is mga burger buns, kasi nagsusupply din po kami dito sa Trabaho Market. Yung pong mga typical na kinalakihan nating mga Filipino bread, to na monay, hopia, mga ganun po. May isa ako natutunan dyan sa shinare mo. Alam mo, Crisanta. Kasi, napakabait mo sa mga tauhan mo kasi meron ka pa, hindi nila alam, may intention ka na ibahagi sa kanila dahil may interest ka na matutunan kung ano yung dynamics ng cooperative. Di ba, attorney? Salamat po. Yes, tama yun. Parang actually, yung direction ng isip mo ay to form a social enterprise. Oo nga. Ang cooperative is a form of a social enterprise din. Pero yung sa inyo, social enterprise na merong isang may-ari. Kasi ang social enterprise, yung tinatawag na merong ang kanilang iniisip ay hindi lang yung profit o yung bottom line. Pero yung iniisip din nila yung may social impact tsaka may environmental impact. Sa iyo, siguro yung sabihin natin yung social impact ay iniisip mo yung kapakanan ng iyong mga trabahador. Tama ka, attorney. Hindi siya selfish. Oh. Yes. Thank you po. Sa ganon, maraming salamat, Crisanta. Humayo ka at kinagagalak namin na ikaw ay naging bahagi ng aming usapan tungkol sa kooperatiba. At maraming salamat sa mga isinare mo tungkol sa inyong negosyo. Pwedeng last lang kay Crisanta, kung meron ka pang gustong mga advice, nasa UST lang ako. Kung gusto mo ako. Malapit lang pala kayo. Magkalapit lang kami at alam ko yan, trabaho Opo. market. Sige, bago ka Attorney, dadalang ko po kayo doon ng pandesal. One of these Salamat. days. malapit ka rin sa amin. Ako sa Thank Far you. Eastern University lang, Moraita. Oo. Oo. FEU alumni po kasi ako eh. FEU alumni ka ba? O, tama raw ka Oo, pala. O, bibigyan Opo. kita ng pagkakataon na batiin ang mga kaibigan mo, ang mga tamaraws natin. O, Crisanta. Binabati ko lahat ng Bachelor of Science in Nursing, batch 2007, sa iba't ibang parte ng mundo. Hello. At saka, binabati ko rin pala yung staff ko sa Red Star Bake Shop. Hindi ko lang alam kung nakikinig sila ngayon kasi busy sila, pero naka-FB naman tayo, so naka-record naman yata ito. Kaya pala siya may mabuting puso. Yes, Tama raw, nursing. no? Yan ang Tsaka tinuro nursing. namin, no? Yan ang Ganun ba? FEU. FEU. Correct, Doktora. Ang aming Sige, legacy is. thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Crisanta. Thank you then and more power to you. Kami ay magbabalik after a while. Ang ating di-discuss mamaya, attorney, tutuloy natin discussion natin doon sa mga legal basis. Okay, sige, thank you. Muling magbabalik ang Lakas Pinoy Radyo. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph.
Muling nagbabalik po ang Lakas Pinoy Radyo. Ngayon, pwede na nating pagpatuloy ang naudlot na talakayan. Kanina kasama ni Attorney Manny. Attorney, balikan natin ang ating talakayan tungkol sa Yes, Dr. Malu. Cao, Just Malu. call Malu. Malu Okay, na lang. Malu. Kanina nabanggit ko nga yung legal basis ng ang batas na umiiral sa mga kooperatiba ay yung Republic Act 9520. Lahat ng pwede nilang malaman tungkol sa kooperatiba ay nakasaad dito sa batas na ito. Pero ang gusto ko lang ibahagi yung word na kooperatiba sa Tagalog o cooperative, ay yung kooperatiba may play of words na ginagamit yung iba diyan, ay sinasabi nila kuha, pera, tiba, no? Kasi nga Kuha, pera, tiba. Tiba-tiba talaga, lalo na pagka umunlad. kaya talagang dapat kasi nga yung pinupool yung resources ng lahat ng mga membro, kinukuha yung pera. So, para palaguin at para din bumalik sa kanila. Kasi kailangan ang kooperatiba ay nag-iisip na paano masustain yung kanilang operations. So, kailangan nagpa-profit din. Primarily, ang kanilang customer ay ang kanilang mga membro din. Pero yung kaya yung mga membro, yun din mga may-ari, member owners. So, yun yung mga idea o concept ng kooperatiba. Kaya nga nila united voluntarily and then democratically dahil isa-isa sila, bawat isa ay may boses sa pamamahala ng kooperatiba. Iyon ang isang ng kooperatiba. Siguro po, Attorney, para maging realistic yung sinasabi nyo para sa ating mga nakikinig, pwede po bang i-share din ninyo kung, alam ko, executive director kayo ng inyong kooperatiba, di ba? General manager. General. Oho. General manager ng kooperatiba, Tomasian Multipurpose Employees Cooperative. So in that case, nakita nyo yung pag-unlad. Pag-unlad nito sa simula at hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan. Opo, hindi naman ako nag-umpisa as general manager, no? In fact, isa ako sa nagtatag ng kooperatiba. Ayun naman pala, di mas lalo so kayong ako yung makakapagbigay ng cooperative founder. Oo, tama founder yan. cooperator. Magaling na pala kayo, tinatawag. oo. Mm-mm. So nagsimula kami noong 2006 actually. Bata pa rin? 10 Bata years pa, old 10 pa lang, years pa lang. magsi-7 pa. Pero balita ko, multimillionaire na yung ano eh. Yes. Ang galing ng dahil sa talagang pagmamanage. Yan, unang-una, yung talagang governance and management. Importante yun talaga sa ng cooperative, paglago ng kooperatiba. Nagsimula kami 2006, but hindi kami nagsimula sa pinakababa dahil may 165 members kami and then with the capital of 15 million. No? Pero yon over the years, ang mga members namin lumago. Sa ngayon, we have about 1,200 members already. Ito, nagsimula kami as multi-purpose already. So we're engaged in consumer, in credit, and actually naman pala. Merong yung isa pang business namin na hindi pa nagagawa ay yung service cooperative. Yung service cooperative, ito yung parang mga manpower services, oo. like mga janitorial o ganun po ba? na magdi-deploy sana, pero hindi namin na activate pa yan ang business. So established na pala yung cooperative ninyo at lahat ng miyembro nagbe-benefit. Yes, opo. Lahat ang membro ng kooperatiba namin ay mula sa support staff at
ang mga faculty members. Lahat no? ng Lahat ng empleyado ng university, whether teaching or non-teaching. And even yung mga contractual employees doon, like mga janitorial, mga security guards, pwede na silang sumama as associate members. ganun po ba? I-share ko din po sa inyo, sa Far Eastern University, meron din ho kaming credit cooperative. Pero hindi ko po ma-expound kung ano yung development niya kasi isa lang po akong member, hindi ako kasama sa management. Oo. Pero alam ko sa mga mga school, mga hindi lang yata school. Matanong ko nga, attorney, no, sa school, universities, colleges, may cooperative sila. Ang mga companies din, meron din. Yes, kasi dalawang klase ng kooperatiba din, no? Yung community-based, so sa mga komunidad, mostly from nagsisimula yan from parishes nila, church-based. Yung isa naman ay institution-based. So yung mga companies, sa even schools, even government agencies. Even government agencies, maraming mga kooperatiba. So, ibig sabihin talaga, yung idea ng kooperatiba ay talagang, yung model niya, talagang epektibo. Parang maliban doon sa employer nyo, meron kayong mismong organization na pwede kayong kumita ng sarili nyo, no, by pooling your resources together. Talaga po Oo. ba? Of course, mabanggit nyo kung halimbawa credit cooperative, anong mga benefits ang pwede nilang matanggap doon. As a credit cooperative, nagpapautang sila, so merong natatakbuhan yung mga membro kung may pangangailangan. At the end of the year, pagka yung na-compute na yung income nila, bumabalik din sa mga membro yung mga binayad nila sa kanilang utang, no, na with interest. Bumabalik yon in the form of so-called interest on share capital and patronage fund. Yun yung tinatawag na dividendo. So, taon-taon yan may bumabalik sa mga membro na dividendo. Talagang napakagandang konsepto. Kung ikaw ay ako, ilan ho bang cooperative ang kinasasapian ninyo, if I may ask? Dito ako isa lang ang cooperative na dapat mong maging membro, no? Pero may iba diyan, may pwede sila mag-membro sa iba kung papayagan din ng ibang cooperative na mag-membro sa iba. There's no limitation, wala pong law na naglilimit kung ilang cooperative ang pwede sasamahan mo? Wala ho, basta nandun yun sa batas o sa bylaws ng cooperative na iyon sasamahan. Na basta walang conflict. Conflict. No? Yan ang Conflict of interest. conflict of interest na yan. Yes. Pero mabanggit nyo kung ilan ang cooperative na, halimbawa, dito sa buong Pilipinas na ngayon, oo. Ayon sa data ng CDA, o yung Cooperative Development Talaga? Authority, we now Importante po have, yan. I think about 26,000 cooperatives all over the Philippines. All over the Philippines. So, And with a membership base of 14 million. wow. Sabihin nyo, medyo that's a big number. Big number. Pero a little over 10% lang naman of the total population yan. Pero sa ibang bansa, may ibang bansa na ang membro ng cooperative na nag-ooperate sa kanilang bansa is about 30%. Sa Europe, sa India, sa Canada, even North America, maraming cooperative na nag-ooperate. At yung percentage of population na member ng cooperative ay mas mataas kesa sa atin. Ganun po ba yun? Oo. Talagang na yung cooperative sa kanila. Paano naman ito makaka-apekto sa ating ekonomiya? Alam niyo, ang sinasabi nga, kaya nga
fina-foster ng state ang creation ng and growth of cooperatives because they believe ang cooperative is an instrument of not only for social justice but for economic development. Kasi matanong yun, ang cooperative ay job generators din. Oo. And then also tax makers. Dahil yung mga kanilang empleyado, siyempre nagbabayad ng mga income taxes, at yung mga kanilang suppliers, may mga indirect taxes din na ibinabayad. Marami na hong, although yung sabi ko nga, sa Pilipinas na 26,000 ang cooperatives, pero ang karamihan dyan ay micro and small cooperatives. Mabalik tayo, attorney, doon sa proseso. Para importante kasing malaman, lalo na yung mga, alam niyo naman, maraming may interesado na bumuo, pero hindi nila alam kung how to start. Siguro para matulungan natin, lalo na yung mga, sa mga universities and colleges, sa mga madali yun. Kasi, siyempre, well-educated. Merong maraming tao na gustong magbuo, pero aminin na natin, meron ding mga kakulangan. Madali lang ho. Actually, pumunta lang sila sa website ng CDA, Cooperative Development Authority, and then may mga requirements doon, makikita sila kung paano mag-register ng isang cooperative. Because you have to register the cooperative to become, to have the legal personality as a cooperative. So, dapat pala may mamumuno sa kanila. May Ah, mamumuno. Muna sila, mag-organize. Mag-organize sila, yung at least 15 Kasama-sama nga. nila, 15. Out of Tapos, the 15, ano na sila kung sinong mga magiging board kasi yan. ilalagay yun doon sa may mga officers din po doon. May- Mag-ano sila, mag-elect. mag-elect Board din of sila. Directors, Board of tapos Directors. officers, ganon. Kung maliit pa lang sila, start up cooperative kahit na yung may manager, no? Minsan kailangan bookkeeper o accountant kung credit cooperative. Depende sa klaseng cooperative ang nabubuuin nyo. Ang officers na Tapos nakabuo na sila, pupunta sila sa website, mag-a-apply sila, magre-register sila. yes, siyempre yung mga requirements lang nakalagay doon, pero ang pag-file ng application ay dapat magpunta sila doon sa CDA or kung saan silang region naka-base, dito sa NCR, for example, meron tinatawag na CDA Manila Extension Office. So doon po Okay. sila magpupunta para magpa-rehistro. Oo. At tutulungan sila kung paano ang mga iba Tapos bibigyan pa sila ng seminar. Bibigyan sila Yun ng po bang seminar. seminar na yun, merong bayad yun? Or Wal- free? Free ho yan. Nagbibigay ng orientation o seminar ang CDA sa mga gustong magtayo ng cooperative for free. Oo Kahit nga. sa mga federation, tinutulungan din sila. Binibigyan sila ng mga seminar para sa mga membro practically for free dahil kung at cost lang. Oo. Meron po bang mga agency, attorney? Kasi, yun nga, halimbawa yung mga nag-start pa lang yung gustong mag-ano ng livelihood program, wala naman silang contribution, wala silang perang mai-contribute. I understand, I heard, ang Land Bank nag-o-offer ng tulong sa mga ganyang sa mga ganyang kooperatiba, sa livelihood program. May Hindi- maitutulong ba tayo sa kanila? Hindi ko ho sure. Alam ko, ang Land Bank ay nagbibigay ng, may mga credit na binibigay sila. Depende din sa pagka nagbigay kayo ng inyong business plan, kung ano ba yung gusto nyong pasukin. Ayan, ang importante Land malaman Bank, nila. pero Kailangan pala ng business plan. Oo. Oo. Mm-mm. Ang Land Bank, primarily din, ang mandate nila is to help cooperatives. Not oo. only lahat ng cooperatives, but especially yung cooperatives in the countryside, yung mga tinatawag na agricultural cooperatives. Kaya ho sila na itayo
yun dun ang kanilang Limited lang mandato. attorney sa agricultural. Wala Hindi, sa credit. sabi ko nga, lalo na, lahat ng cooperative. Oo, pero ang priority na yun sa agriculture. Yung mga Yes. farmers yan. Yes, opo. So, mga farmers dyan, kung gusto niyo magtayo ng cooperative, maaari kayong lumapit sa land sa bank, CDA o sa sa, CTA, yes, sa land bank yung for mga financial assistance. for financial assistance yan. No? May mga requirements din silang dapat na, siguro doon na, paglapit nila doon may bibigay yung mga requirements. Yes. At oho. least meron lang silang initiative. Importante yon. Maengganyo sila. Tsaka alam magkaroon nila sila ng na pwede initiative. nila lapitan. Siguro dito sa point ng time, attorney, meron na tayong 10 minuto pang naiiwan. Ano ba ang mga maipapayo nyo sa mga bago pa lang na magbubuo ng gusto kong i-mention yung values ng core values ng cooperative. Okay. No? Primarily, yun nga, cooperative, Importante yun ang core values ay self-help, mutual help, self-responsibility, democracy, equity, and solidarity. But basically, ang cooperative nga is a self-help, mutual help organization. Kaya nga tinatawag ito na people helping other people help themselves. Kasi nagtayo ka, group of people, and then nag-ano ka ng mga membro, hikayat ka ng mga membro, you help them, help other people, and then itong mga membro na ito, nag-iisip ng kung anong kanilang mga pangangailangan, so they, in effect, help themselves. So kaya nga, self-help and mutual help organization. Napakagandang information yan, attorney. Oh. Magbigay din kayo ngayon ng inyong parting words sa ating mga nakikinig. Medyo ang concept o idea ng kooperatiba ay hindi pa masyadong laganap, no, sa Pilipinas, hindi pa mainstream ika nga. Pero ito ang tingnan nila itong konsepto na ito, kahit na kung sino yung mga ang iniisip ay business, pwede silang, kung wala silang enough capital, manghikayat sila ng mga ibang membro na pwede nilang i-pool yung kanilang mga resources. So yun yung isang sa kooperatiba, kung paano nila makakompete sa mga kapitalista, to form themselves into a cooperative, no? To form themselves into a cooperative. So yung pooling of resources. So at least makakapag sila, yung kanilang capital pinagsama-sama at makakagawa sila ng kung anong business ang kanilang gustong pasukan. Isa ding gusto kong sabihin, ang kooperatiba is another alternative business model that you can look into. Yung ating business model na iniisip parate ay korporasyon, partnership, o sole proprietorship. Pero pwede nyong isipin itong cooperative as alternative business model. Because after all, a cooperative is also a business enterprise. But as we say, cooperative is a business organization with a difference. Ano po yung difference na yon para malaman nila? It is an organization with a heart and a soul. Ayan. Yan. Kasi yung parang sa membro ang pag-iisip niya, hindi lang yung profit Para sa lang. hindi lang profit. Sa isang tao lang. Para sa kapakanan ng isang tao, pero sa kapakanan ng lahat ng miyembro. Lahat ng membro. Tama po yun. Meron ho ba kayong gustong i-announce na i-plug na mga activities ninyo sa UST? Ito ay pagkakataon nyo na. Sa UST ho, bilang kooperatiba doon sa UST, TOMEC, sa August, magiging 11 years na kami, mag-celebrate kami ng 11th
anniversary. And as part of our 11th year anniversary, mag-organize kami o magko-conduct ng mga seminars like financial literacy and other livelihood programs for our members. Yun lang ho. Every year before, meron kaming tinatawag na trade fair. Pero this time, after the 10th year, every 2 years na yung gagawin naming trade fair. Pero in lieu of the trade fair, meron kaming i-organize na mga Yan, seminars for para the sa members. ating mga nakikinig, may Oo. trade fair po. Saan po gaganapin? Sa UST sa at kailan? UST grounds din ho. Sa UST ground. Kailan po ito? During our anniversary celebration. Pero My this goodness year me, wala po. Wala pa ngayon. Oo. Next year ho. Yan, napaka-interested. Those who are interested to attend ng trade fair po. Attend po kayo sa UST during their